Kumpiyansang naglakad si Azusa papunta sa gusali ng kanyang opisina. Habang papasok siya, napatingin ang ilang empleyado, kinikilala siya bilang taong madalas na nanalo ang mga panukala at materyales sa mga parangal. Sa pintuan, iniskan niya ang kanyang ID, ngunit hindi gumalaw ang gate nang subukan niyang dumaan. Pagtingin niya sa ibaba, napagtanto niyang hindi pala ang ID niya ang nascan, kundi isang business card ng serbisyo sa pagtutubero. Samantala, sa departamento ng publicity, kinakabahan si Koskei dahil sa tambak na trabaho na naghihintay matapos nang biglang dumating si Azusa at dumiretso sa kanyang mesa. Bumati sa kanya ang ilang katrabaho habang ang iba ay patuloy na pumapasok sa opisina. Nang matapos ang mga pagbati, mabilis na nagsibalik lahat sa trabaho. Lumapit si Minori kay Azusa, dala ang isang problema. Isa sa mga influencer na kanilang kinontak para sa promotion ay hindi na available. Tinanong niya kung may solusyon si Azusa. Malamig na pinaalala ni Azusa kay Minori na responsibilidad niya ang ayusin ang problemang iyon at dapat ay dumating siya na may dalang panukala sa halip na humihingi ng ideya. Gayunpaman, iminungkahi ni Azusa na kung hindi makakasali ang influencer, maaari silang gumamit ng stand-in dahil marami pang ibang talento na maaring gamitin para sa proyekto. Pagkatapos ay lumapit siya kay Koskei, iniabot ang mga dokumentong inayos niya para sa kanya upang maipasa ito sa planning department. Napansin ang magulong mesa ni Koskei, pinagalitan niya ito dahilan upang dalidali niyang linisin ang kanyang mesa. Di nagtagal, tinawag si Azusa ng kanilang boss na si AG. Habang papalapit siya, dalawang katrabaho ang humanga kung gaano siya kaaasahan, bagamat napabulong si Koskei na nakakatakot din talaga si Azusa. Napilitang sumang-ayon ang dalawang babae at inamin na mas mabuti sana kung mas mabait siya. Nang makalapit si Azusa kay AG, ipinaalam nito sa kanya ang tungkol sa isang bagong empleyado na sasali sa kanilang departamento. Nais niyang siya ang magsanay dito. Sandaling lumitaw ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Azusa, ngunit pinakalma siya ni AG sa pagsasabing may talento ang bagong dating at mabilis itong makakaangkop. Idinagdag pa niya na magiging kapaki-pakinabang sa kumpanya kung isang bihasa at matagumpay na gaya ni Azusa ang magtuturo dito. Ngumiti si Azusa sa papuri at tinanggap ang gawain, bagamat sa loob-loob niya'y nagdadalamhati siya. Pinaghirapan niyang linangin ang isang malamig at mailap na imahe, partikular, upang maiwasan ang mga imbitasyon sa inuman pagkatapos ng trabaho. Sa kasamaang palad, tila hindi ito namamalaya ni AG at patuloy na iniisip na mahusay ang kanyang pakikitungo sa lahat. Lalong sumama ang pakiramdam niya sa kaisipang iyon, ngunit nagpasya siyang manatiling propesyonal. Bago pa siya tuluyang makapag-isip pa, isang masiglang boses ang bumati sa departamento. Paglingon ni Azusa, nakita niya ang bagong empleyado, ikaw, na bumabati kay AG. Nang mahuli kang nakatingin siya sa iyo, agad kang nagsorry sa pag-abala sa kanilang usapan. Ipinakilala kayo ni AG sa isa't isa, kaya magalang kang nagpakilala kay Azusa. Malamig kang binati ni Azusa pabalik, bagamat sa loob-loob niya, hindi niya mapigilang humanga kung gaano siya mukhang bata at kaakit-akit. Gayunman, tumanggi siyang ipakita ang kanyang emosyon. Alam niyang ipinagkakatiwala sa kanya ni AG ang responsibilidad na ituro sa iyo ang lahat ng nalalaman niya. Habang nakatingin sa iyo, tahimik siyang nanumpa sa sarili na gagawin niya ang lahat upang sanayin ka. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa pakikipag-ugnayan, dinala ka ni Azusa sa merchandising room at ipinaliwanag na nagsimula ang kumpanya bilang isang game developer. Ngunit pinalawak na nito ang operasyon sa iba't ibang industriya tulad ng apparel, real estate at marami pang iba. Binigyang diin niya na dahil sa klaw ng kumpanya ang napakaraming larangan, palagi silang humahawak ng iba't ibang proyekto ng sabay-sabay. Mabilis kanyang ipinasyal sa iba't ibang bahagi ng gusali, ang mga mesa nila, ang kusina, ang copy machine, ang pinakamalapit na banyo, at maging ang libreng snack area. Nang matapos, pakiramdam niya'y naipakita na niya sa iyo ang lahat ng mahahalaga. Diretso silang nagsimula sa trabaho, ngunit nagatubiling tumawag ng pansin si Sonyu. Nahihiyang aminin na hindi niya alam kung ano ang mga gawain niya para sa araw na yon. Napagtanto ni Azusa na masyado siyang nadala sa paglilibot at tuluyang nakalimutang ipaliwanag ang aktwal niyang mga tungkulin. Muling kinuha ang kanyang composure, mariin niyang sinabi na sasama ka sa kanya sa isang business meeting at sa ngayon, ang papel mo ay sumunod at obserbahan siya. Bago sila umalis, iginiit niyang magsanay muna kayo ng pagpapalitan ng business cards dahil mahalaga iyon sa profesional na etiketa. Sinubukan ni Azusa magpakita ng halimbawa, ngunit sa pagpupumilit niyang buksan ang card holder, aksidenteng nabuhos lahat ng laman nito sa sahig. Namula siya sa kahihiyan sa sarili at napatigil habang mabilis namang pinulot ni Yu ang mga nagkalat na cards at magalang na iniabot muli sa kanya. Ayon sa plano,
Sinalubong ni na Azusa at Yu ang mga bisita sa pintuan ng kumpanya at inihatid sila sa silid ng pulong. Sa panlabas, mukhang perpekto ito, ngunit sa loob-loob niya'y nagugulo siya sa matamang tingin ni Yu na lalo lamang nagpapakonsensya sa kanya. Naging mahirap para kay Azusa ang pulong dahil buong oras niyang kinakalaban ang sariling nerbiyos. Pagkatapos ng meeting, pinuri siya ni Yu kung gaano siya kagaling at kaprofesional tingnan, bagamat pakiramdam niya'y ubos na ang kanyang isipan. Napansin niyang malapit na ang oras ng tanghalian at napaisip kung tama bang siya bilang nakakatanda ang magyaya sa kanya kumain sa labas. Nagsimulang ngumiti si Azusa sa sarili habang iniisip ang isang magandang restaurant na maaari nilang puntahan. Napansin ni Yu ang nangiti niya, ngunit nagulat nang bigla itong magbago tungo sa pagkataranta. Sa kanyang isipan, nag-aalala si Azusa kung baka maituring na harassment ang pagyaya niya sa kanya para kumain ng tanghalian. Nababahala rin siya na baka magmukha siyang malamig o hindi madaling lapitan kung hindi siya mag-imbita. Lalong lumala ang kanyang kaba habang iniisip kung anong uri ng maliit na usapan ang kaya niyang gawin habang sila'y kumakain. Napansin ni Yu ang kanyang balisa at nagkomento tungkol dito. Namula si Azusa at biglang nagdeklara na may isa pa siyang meeting at sinabi kay Yu na mauna na siyang kumain ng tanghalian. Nang wala siya, mabilis siyang umalis, pilit na tinatakpan ang pamumula ng kanyang mukha. Nang makalayo siya, dumulas siya pababa sa pader at napabuntong hininga. Iniisip kung paano niya matuturuan si Yu, gayong kahit simpleng pakikipag-ugnayan ay napakahirap para sa kanyang personalidad. Sa pagtatapos ng araw, nilapitan siya ni Yu upang sabihing uuwi na siya. Tinugon ito ni Azusa, ngunit sa loob-loob niya, pinagalitan niya ang sarili dahil masyado siyang naging malamig ang dating. Bago umalis, nagpasalamat si Yu sa kanya sa pag-aalaga sa kanya at umamin na sobrang kinakabahan siya sa kanyang unang araw. Sinabi ni Azusa na normal lang para sa mga baguhan ang magkamali at sinigurado niyang palagi niya siyang maaasahan. Nagbigay pa siya ng ilang salita ng papuri bago ito tuluyang umalis. Habang palabas si Yu, nakipagkwentuhan pa ang iba nilang katrabaho tungkol sa kanyang unang araw. Kinagabihan, habang naglalakad si Azusa pa uwi sa madilim na kalsada, nakaramdam siya ng pagkakasala. Napagtanto niyang mas inuna niyang intindihin ang kanyang sariling imahe kaysa mag-focus sa nararamdaman ni Yu. Nagpasya siya na bukas ay magiging mas maingat at mas diretso siya sa pakikitungo dito. Kinabukasan, nakikipag-usap ng kaswal si Yu sa mga katrabaho nang biglang dumating si Azusa. Malamig na sinabing lumayo sila sa daraanan niya. Agad silang nagbigay daan. Umupo si Azusa sa kanyang mesa. Palihim na ipinagmamalaki ang sarili dahil sa palagay niya'y normal siyang nakabati sa lahat nang hindi namamalayang nakakatakot pala ang dating niya. Maya-maya, inatasan niya si Yu na gumawa ng draft para sa isang manga studio, sabay abot ng mga sample ng sarili niyang dating gawa bilang sanggunian. Habang abala si Yu sa paggawa, nanumpa si Azusa na ngayong araw na ang pagkakataon upang sa wakas ay maimbitahan niya itong kumain ng tanghalian. Nang kalaunan ay lumapit si Yu upang ipasuri ang kanyang trabaho. Itinuro ni Azusa ang ilang pagkakamali at inutusan siyang baguhin ang mga seksyon na yon. Bago pa ito makapagsimula, mahigpit niyang idinagdag na gawin niya ang rebisyon pagkatapos ng tanghalian. Napagdesisyonan ni Azusa na ito na ang perpektong pagkakataon para maimbitahan si Yu sa lunch. Ngunit nang lingunin niya ito, nagtaka siya sa pagkawala niya para lang makita itong bumalik sa mesa dala ang isang tasa ng instant noodle. Agad niya itong pinagalitan dahil sa pagkain ng hindi malusog, ngunit ipinaliwanag ni Yu na siya'y nagtitipid. Pinili ni Azusa na huwag nang makipagtalo at tumalikod na lamang. Nakaramdam ng pagkakasala na siya'y nahuli sa tamang tiyempo at baka naging masyado siyang mabagsik, lalo na't hindi naman niya alam ang tungkol sa sitwasyon sa pera ni Yu. Gayunpaman, napansin ni Yu ang malungkot na anyo sa mukha niya. Sa isang maliit na diner, kumakain si Azusa ng sariling tanghalian habang nakakaramdam ng kakulangan bilang isang mentor. Naalala niya kung paanong minsang dinala siya ng sarili niyang mentor sa parehong kainan. Nagbabahagi ng mga salita ng karunungan at paghikayat habang sabay silang kumakain. Ang alaala ay lalo lamang nagpabigat sa kanyang damdamin ng kabiguan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Mabilis niyang tinapos ang pagkain bago tawagan pabalik si Ritsu. Habang naglalakad pabalik sa opisina, pinag-usapan nila ang mga trabahong natitira pang asikasuhin. Nagpasalamat si Ritsu. Pagkatapos ay pinayuhan siyang mag-practice ng small talk ng mas madalas. Binanggit din niya ang tungkol sa collaboration cafe na dati nilang ginawa. Tiwalang muling lalapit ang kainan para sa panibagong proyekto. Sumang-ayon si Azusa, iniisip na magiging magandang pagsasanay iyon para kay Yu. Natuwa si Ritsu nang marinig na mayroon na siyang mentee.
Tinukso niya si Azusa na mag-aana ng baguhan. Batid niyang hindi ganoon kalakas ang kasanayan nito sa pakikipag-ugnayan. Habang tahimik na kinukumbinsi ni Azusa ang sarili na maayos naman ang nagawa niya ngayong araw, tuwirang sinabi ni Ritsu na ang kanyang maiikling sagot ay hindi matatawag na totoong usapan. Mula sa kanyang opisina, minasdan niya si Yu at binalaan si Azusa na ang mga kabataang empleyado ngayon ay hindi magdadalawang isip na lumipat ng trabaho kung mararamdaman nilang hindi sila nasusuportahan. Agad na nag-alala si Azusa na baka umalis si Yu dahil sa kanyang kakulangan bilang mentor. Iminungkahi ni Ritsu na subukan niyang magbasa ng self-help book, ngunit napakunot noo si Azusa sa ideya, iginiit na hindi niya kailangan ng kwento ng tagumpay ng iba para sabihing paano siya dapat magbago. Sa puntong yon, tinapos niya ang tawag at bumalik sa opisina. Habang lumulubog ang araw, tinatapos na rin ng publicity department ang kanilang trabaho para sa araw na yon. Natapos ni Azusa ang sarili niyang gawain at umuwi. Dumaan muna sa bookstore upang bumili ng ilang self-help na libro tungkol sa komunikasyon at pagiging mentor. Pagdating sa kanyang apartment, napagtanto niyang nakalimutan niyang bumili ng hapunan. Nang buksan niya ang refrigerator, wala siyang nakita at nagkasya na lang sa cup noodles. Pinagalitan niya ang sarili sa pagkain ng parehong bagay na pinunan niya kay Yu. Bagamat pinagaan niya ang loob sa pagsasabing sinabayan naman niya ito ng vegetable juice. Pagkalubog niya sa mga libro, natuklasan niya na ang unang tuntunin upang maging isang matagumpay na boss ay batiin ang lahat ng may sigla at ngiti. Naalala niya ang malamig niyang pagbati noong umaga at napagtanto niyang ginawa niya ang kabaligtaran. Para mag-practice, kumuha si Azusa ng maliit na salamin at sinubukan ang iba't ibang ngiti at pagbati. Gayunpaman, napansin niyang masyadong matigas at nakakatakot ang kanyang refleksyon, kaya't agad niyang isinuko ang pagsasanay at nagpasya na lumipat sa susunod na payo. Sabi ng libro, imbes na maging mahigpit, dapat niyang palakasin ang loob ng kanyang alaga sa pamamagitan ng papuri. Nalito siya sa payo dahil alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang itama ang mga pagkakamali ni Yu. Nakaupo sa sofa, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung talagang bagay ba siyang maging mentor. Nabaling ang kanyang isipan nang maalala ang cup noodles na naiwan niyang nakabukas. Nang silipin niya ito, sobra na itong naluto. Nalungkot siya, pero binasag ang chopsticks at nagsimulang kumain. Kinabukasan ng umaga, nagising si Azusa at napagtanto niyang napahaba ang kanyang tulog. Kinabahan siya at nagmamadaling nag-ayos. Iniisip kung anong impresyon ang may iwan kay Yu kung siya ay mahuli. Sa kabutihang palad, nagawa niyang pabilisin ang kanyang routine at nakarating sa opisina na maayos ang anyo. Doon niya nakita si Yu na masayang bumati sa kanya. Handa na sanang bumati si Azusa, ngunit natigilan siya nang marinig sina Akemi at Minori na pabulong na pinag-uusapan siya. Sabi nila, mahigpit at nakakatakot siya at ang tanging dahilan kung bakit nakakalusot siya sa kakulangan sa social skills ay dahil napakahusay niya sa trabaho. Masakit iyon at nabitawan ni Azusa ang kanyang tablet na nagpakita ng mga sticky notes na puno ng paalala tungkol sa komunikasyon. Mabilis na pinulot ni Yu ang mga ito at maingat na ibinalik ang tablet sa kanya. Habang kinukuha yon ni Azusa, napansin ni Yu ang lungkot sa kanyang mukha na hindi niya tuluyang naitago. Agad siyang nagpakalma at mariing sinabi kay Yu na dapat na silang magsimula ng kanilang araw. Ngunit bago siya makaalis, nilapitan ni Yu ang dalawang nagchitsismis na kasamahan. Sa magaan na tono, sinabi niya kung gaano siya kaswerte na nasa ilalim ng paggabay ni Azusa dahil nakita na niya ang mabait na panig nito. Nagulat sina Akemi at Minori na biglang napagtanto na narinig ni Azusa ang kanilang chismis. Pagbalik ni Yu sa tabi ni Azusa, nagpaumanhin siya sa kanyang ginawa. Umiwas ng tingin si Azusa at matigas na sinabi na hindi siya magpapasalamat bago mahina at tahimik na bumulong ng isang salamat. Habang naglalakad sila papunta sa kanilang departamento, awkward na sinubukan ni Azusa na tanungin kung gusto niyang mag-lunch sila ng sabay. Ngunit hindi nakuha ni Yu ang pahiwatig at simpleng sumagot na kakain ulit siya ng noodles. Pero sa pagkakataong ito, may kasamang veggie stick para mas maging healthy. Tahimik na nakikinig ang lahat sa silid pulong habang ipinapresenta ni Azusa ang kanyang plano para sa nalalapit na collaboration cafe. Isa sa kanilang mga laro, Racing Girls, ay mag-host ng isang maid cafe event kung saan ang mga karakter ay lilitaw bilang mga maid. Samantala, ang loob ng cafe ay ididisenyo muli upang maging katulad ng mapa sa laro para maranasan ng mga bisita ang isang mas malalim na immersion. Tahimik na nakamasid si Yu mula sa gilid, humahanga kung gaano kakomportable at professional si Azusa habang nagsasalita sa harap ng lahat. Pagkatapos ng pulong, sinamahan ni na Azusa at Yu ang kanilang mga bisita hanggang sa labas ng gusali. Ipinahayag ng kanilang mga partners ang labis na excitement para sa proyekto.
Sinasabing ang huling collaboration ay naging matagumpay at nagdala ng maraming bagong tagahanga. Pagkaalis ng mga bisita, seryosong sinabi ni Azusa kay Yu na sasali rin siya sa Collaboration Cafe. Iniutos niyang repasuhin ni Yu ang kanyang mga plano at tapusin ang ilang dokumento gamit ang mga naunang gawa ni Azusa bilang sanggunian. Habang papasok na muli si Azusa, lihim niyang ipinangako sa sarili na ngayong araw na ito, sa wakas ay iimbitahan na niya si Yu sa tanghalian. Ngunit nang iskan niya ang kanyang ID sa gate, lumabas na invalid ito. Maling card pala ang ginamit niya. Pagbalik sa opisina, napansin ni Azusa si Yu na naglalaro ng Racing Girls. Tumingin si Yu sa kanya at nagtanong, "Naglalaro ka rin ba ng mga games na ikaw mismo ang nagmamanage?" Tumango si Azusa, "Oo, nakakatulong kasi ito para mas maintindihan ko kung ano ang gusto ng mga customers. Nararanasan ko mismo kung paano nila nilalaro." Ang hindi niya binanggit ay tunay siyang nag-e-enjoy sa paglalaro. Para tulungan si Yu, inutusan niya itong magpatuloy sa pag-practice bago tapusin ang sarili nitong proposal. Sumunod si Yu at nagsimulang maglaro. Ngunit agad siyang bumangga sa unang ikot pa lang. Nagdesisyon si Azusa na magpakita ng halimbawa. "Pahiram ng phone mo," sabi niya. Lihim na natutuwa na magagamit rin sa wakas ang kanyang gaming skills sa pagtuturo. Bago pa man siya pumasok sa kumpanya, isa siyang hardcore gamer at nagtrabaho pa bilang part-time game tester noong kolehiyo. Hanggang ngayon, mas pinipili pa rin niyang maglaro kaysa lumabas kasama ang iba. Kinuha niya ang telepono ni Yu at nagsimulang maglaro. Ngunit agad niyang napansin na mas mahirap ito kaysa inaasahan. Napagtanto niyang dahil pala ito sa paggamit ng telepono imbes na controller. Iba ang controls at hindi siya sanay. Habang nakasandal siya at kusang sumusunod ang katawan sa bawat liko, hindi niya napansin na nasa gilid na pala siya ng sofa hanggang sa bigla siyang natumba. Parehong nagulat sina Yu at Azusa sa pagkakahulog. Determinado siyang maibalik ang kanyang dangal kaya sinabi niyang gusto pa niya ng isa pang round. Upang maibsan ang hiya ni Azusa, iminungkahi ni Yu, "Mag-versus mode na lang tayo para makapag-practice." Pagbalik nila sa kanilang mga mesa, hindi pa rin mapakali si Azusa sa nangyari kanina. Sa halip na ipakita ang kanyang husay, pareho si Azusa ay nagmukhang hindi masahan at habang pinag-isipan pa niya ang nangyari kanina, narinig niya ang magkakaklase sa trabaho na nag-anyaya sa isa't isa na mag-lunch. Narealize niyang baka ito na ang perpektong pagkakataon para imbitahan si Yu. Tumingin siya sa kanya, ngunit halos hindi lumabas sa bibig niya ang magasalita. Nakatuon si Yu sa kanyang monitor, kaya napaniwala niya ang sarili na hindi pa ito ang tamang oras. Bago pa siya makapagdesisyon, tinawag siya ang isang katrabaho para humingi ng tulong. Agad siyang tumayo at tinulungan ito. Pansamantalang isinantabi ang inisip tungkol kay Yu. Samantala habang nagtatrabaho si Yu, may naging problema siya at napalingon para magtanong kay Azusa. Ngunit wala na ito sa upuan niya. Nakita niyang abala ito sa pagtulong sa iba sa unahan, kaya naghintay muna siyang makabalik ito. Ngunit bago pa niya ito matawag, tinawag naman siyang kanilang section head, kaya agad siyang umalis matapos siguraduhin kaya ng katrabaho niya ang natitirang gawin. Isang kasamahan sa opisina ang nagyayang mag-lunch kay Yu, sinasabing may gusto itong pag-usapan. Narinig ni Azusa ang bahaging usapan at nainis sa sarili dahil muli niyang namiss ang pagkakataon. Sinubukan niyang mag-focus sa trabahong ibinigay ng kanilang section head, ngunit lagi pa ring bumabalik sa isip niya si Yu. Labis ang ginhawang naramdaman niya nang marinig na tinanggihan ni Yu ang alok. Ipinaliwanag nitong may baon na siyang pagkain. Bagaman nabala pa rin sa meeting, gumanang loob ni Azusa sa narinig. Pagbalik niya sa desk, nagpasya siyang imbitahan na si Yu sa lunch, ngunit bigla niyang nalala na may baon na ito. Naisip niyang baka pwede na lang siyang mag-imbita para sa susunod na araw, ngunit natakot siyang baka maging masyadong agresibo at mapilitan lang ito. Habang nag-alinlangan pa siya, narinig niya ang kaluskos ang plastic bag. Paglingon niya, nakita niyang naglalabas si Yung cup noodles. Napakunot ang ni Azusa, kaya ipinaliwanag ni Yu na nagtitipid siya. Ngunit nanganggako siyang kakain ng mas mayos sa susunod na buwan kapag nakapag-ipon na siya. Hindi na siya nagdalawang isip, bigla niyang inanunsyo na siya na ang taya sa lunch. Nagumpisang tumanggi si Yu, ngunit matigas ang tono ni Azusa. Sinabing tungkulin niyang alaga ng kalusugan ng kanyang junior upang makapagtrabaho ito ng mayos. Walang nagawa si Yu kundi pumayag. Pagdating nila sa restaurant, napangiti si Azusa ng palihim. Sa wakas, naimbitahan na niya si Yu sa lunch. Habang naghihintay ang paken, nalala niya ang dating mentor niya kung paano siya tinuruan kung ano ang tamang asalan-gisang empleyado. Nakatitik siya sa kawalan, hindi niya napansin na inabot na ni Yu ang tissue at basong tubig sa kanya. Mga simpleng galaw na siya mismo ang gustong ituro rito. Napansin ni Yu ang tila may inisip na malalim si Azusa at bubuksan na sana ang bibig para magtanong. Ngunit dumating ang waitress upang kunin ang order nila. Nang dumating ang paken, nagitlas Yu ay umorder lamang ng salad. Sinermunan siya ni Azusa habang naglalagay ng malaking hiwa ang steak mula sa kanyang plato papunta sa salad ni Yu bago pa ito makatanggi. Nakunot ang noo ni Azusa, iniisip na hindi maganda ang simula ng kanilang tanghalian. Ngunit nang matikman ni Yu ang pagkain, biglang lumiwanag ang kanyang mukha sa sarap nito. Nagpasalamat siya at umamin na yon ang una niyang maayos na pagkain matapos ang ilang araw. Hindi niya napigilang tanungin
bakit ka ba nagtitipid ng husto? Ngunit agad niya rin itong pinagsisihan dahil tila masyadong personal ang tanong. Sandaling nag-alinlangan si Yu bago umamin na bumili siya ng mamahaling model kit at nagpa siya na magbawas sa pagkain dahil doon. Sa kanyang gulat, hindi siya hinusgahan ni Azusa. Sa halip, kalmado niyang sinabi, walang masama sa pagbigay sa mga bagay na gusto mo, pero huwag mong pabayaan ang kalusugan mo. Tumango si Yu at nangakong magbabago. Habang tahimik namang nangako si Azusa sa sarili, natitigilan na niya ang pagpupuyat para lang maglaro ng bagong games. Upang pagaanin ang usapan, sinabi ni Azusa, dapat mag-practice pa tayo sa racing game para mas mapalakas ang proposal natin. Kinagabihan, naglaro si Azusa ng racing game ng ilang oras hanggang sa wakas ay nakuha niya ang unang pwesto gamit lamang ang mobile controls. Gumulong ang kanyang tiyan sa gutom. Paalala na hindi pa siya kumakain. Binuksan niya ang ref at nakita lamang ang 2 itlog at walang udon noodles, kaya't nagtimpla na lang siya ng instant curry noodles at uminom ng vegetable drink. Habang tinitingnan ang pagkain, napaisip siya na wala rin siyang karapatang sermonan si Yu tungkol sa pagkain dahil pareho lang pala sila. Kinabukasan, naglakad si Azusa papuntang opisina na halatang mas pagod kaysa karaniwan. Nagpuyat siya kagabi, kakalaro ng Racing Girls. Kahit pagod, masaya pa rin siya dahil alam niyang kaya na niyang sagutin anumang tanong ni Yu tungkol sa laro. Sa trabaho, napansin ni Azusa na tila may gumugulo kay Yu na nakaupo sa tabi niya. Napangiti siya, naaalala kung gaano rin siya kabalisa noon nang siya ay baguhan pa lang. Naalala niya ang payo ng kanyang mentor. Kapag may tanong ka, huwag mahihiyang magtanong agad. Ang payong iyon ang nagpatibay sa relasyon nila ng kanyang senior noon. Kaya't marubdob niyang sinabi kay Yu, dapat agad kang magtanong sa akin kung may gusto kang malaman. Ngumiti si Yu at nagpasalamat, ngunit sabay sabing maayos lang siya. Medyo nabigla si Azusa sa sagot, lalo't plano pa naman niyang tulungan ito ngayong araw. Pagbalik niya sa trabaho, pasulyap-sulyap siya kay Yu, umaasang magtatanong ito, pero walang nangyari. Nagkunwari siyang kukuha ng tubig, umaasang lalapitan siya ni Yu, ngunit nanatiling tahimik ito. Sa huli, sinubukan pa rin niyang hikayatin si Yu na magtanong, ngunit muli itong tumangging mag-abala. Umupo si Azusa sa sofa, iniisip kung bakit hindi pa rin siya nilalapitan ni Yu. Nagsimula siyang mag-alala na baka nakalikha siya ng malamig na impresyon at na ang tanghalian nila kahapon ay hindi sapat para magmukha siyang madaling lapitan. Napagpasyahan niyang simple lang ang solusyon. Kailangan lang niyang imbitahan muli si Yu ngayong araw. Kung maipapakita niya kung gaano siya kaaasahan at masiguro niyang maayos ang kinakain nito, marahil ay magiging komportable na itong lumapit sa kanya kapag may kailangan. Bit-bit ang plano, naglakad si Azusa pabalik sa opisina, determinado na imbitahan si Yu sa tanghalian. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niyang nag-uusap si Yu at ang ilan nilang katrabaho tungkol sa plano nila para sa lunch. Sumang-ayon si Yu na sumama at maging siya pa ang nagsabing dapat isama rin si Azusa. Ngunit mabilis iyong tinanggihan ng iba. Sinabi nila na si Azusa ay hindi naman sumasama kailanman at bihira ring dumalo sa mga party ng kumpanya. Kita sa mukha ni Yu ang gulat, ngunit pumayag pa rin siyang kumain kasama nila. Nang marinig ni Azusa ang mga yabag nilang papalabas, agad siyang tumakbo palayo. Umaasang hindi siya nahuling nakikinig. Pagkasara ng pinto ng elevator, sumilip siya mula sa sulok. Labis na nadismaya sa sarili dahil muli niyang nabigong imbitahan si Yu. Nagpasya siyang magtanghalian mag-isa sa kalapit na parke. Habang kumakain ng payak na pagkain, napaisip siya kung gaano kabilis matuto si Yu at kung gaano na ito kahusay. Nakaramdam siya ng kaba. Kung magpapatuloy ito sa ganitong bilis, baka hindi na niya kailanganin pa ang mga turo niya. Napagtanto rin niyang hindi naman niya naipapakita kay Yu ang mga magagandang katangian niya nitong mga nakaraang araw. Bago pa siya tuluyang malugmok sa pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isa nilang business partner, kaya agad niya itong sinagot sa kalmadong tono na nakasanayan na niya. Samantala, napadaan si Yu at ang kanyang mga kasamahan sa parke habang pauwi na sa opisina. Napansin ni Yu si Azusa na abala sa pagtatrabaho kahit oras ng pahinga. Saglit siyang natigilan, tahimik na humanga bago siya tinawag ng mga kasamahan at nagmadali siyang sumunod. Pagtatapos ng araw, napansin ni Azusa na si Yu ay nananatili pa rin sa mesa nito. Sinubukan niyang mag-alok ng tulong, ngunit sinabi ni Yu na kailangan na lang niyang ayusin ng kaunti ang proposal at naayos na niya ang lahat ng iba pa. Sa labasan ng gusali, ipinasok ni Azusa ang kanyang card, ngunit hindi pa tuluyang lumabas sa gate. May kirot sa dibdib niyang iwan si Yu mag-isa sa trabaho, kaya bumalik siya patungo sa kanilang departamento. Pagkarating niya roon at makita si Yu na nakatutok sa mesa, bigla siyang nakaramdam ng hiya sa pag-aakalang maiistorbo niya ito. Tahimik siyang sumubok pumasok, ngunit agad siyang nahuli ni Yu. Nataranta si Azusa at dali-daling nagpaliwanag
na bumalik siya dahil may nakalimutan pa siyang tapusing gawain. Umupo siya at binuksan ang kanyang computer, pilit na nag-aangkin ng kalmadong anyo. Lumipas ang oras at kalaunan ay pinaalalahanan niya si Yu na dapat na silang umuwi dahil malapit nang umalis ang huling tren. Tumanggi si Yu. Sinabing malapit na siyang matapos, ngunit nagpasalamat sa pag-aalala ni Azusa. Sinabi rin niyang mauna na itong umalis. Pagkatapos, halos mahina ang boses ng aminin ni Yu na labis siyang na-inspire sa proposal ni Azusa. Hindi lang sa paraan ng pagkakasulat nito, kundi pati sa dedikasyon at disiplina niyang ipinakita sa trabaho. Idinagdag niyang gusto niyang makalikha ng isang proyekto na maipagmamalaki ni Azusa. Nang lumingon siya upang tingnan ito, nagulat siya nang makita ang mga luha sa mga mata ni Azusa. Agad niyang inabot ang isang kahon ng tissue at sinabi ni Azusa na mabuti ang magsikap pero hindi dapat masyadong pinipilit ang sarili. Idinugtong pa niyang mahusay na ang ginagawa ni Yu mas mahusay pa nga kaysa sa kanya noong nagsisimula pa lang siya. Nagpasalamat si Yu. Sinabing nagpapasalamat siya sa kabaitan ni Azusa at sa pagturing nitong mag-alaga sa kanya, lalo na nang ilibre siya sa tanghalian. Alam daw niyang mas gusto nitong kumain ng mag-isa. Nataranta si Azusa at biglang nasabi, "Hindi, gusto ko talagang kumain kasama ka. Hindi yun pabigat sa akin." Pagkatapos ay bigla niyang namalayan kung ano ang kanyang nasabi. Kaya namulan ng todo ang kanyang mukha. Upang maitago ang kahihiyan, mariin niyang sinabi kay Yu na tapusin na lang ang kanyang trabaho. Nang matapos na si Yu, nag-book si Azusa ng taxi para sa kanilang dalawa. Ngunit dahil natagalan ng proseso, nakatulog si Yu habang naghihintay. Tahimik na inilagay ni Azusa ang kanyang coat sa balikat ni Yu at maingat na tinali ang kanyang scarf sa leeg nito. Nagising si Yu, nagulat sa dami ng nakabalot sa kanya, habang si Azusa naman ay tahimik ng ngumiti, kontento at payapa habang magkasamang naghihintay ng kanilang sasakyan. Inanyayahan sina Azusa at Yu upang pag-usapan ang plano para sa nalalapit na inuman party dahil isa sa kanilang mga katrabaho ay magpapakasal na. Nakaramdam si Azusa ng takot nang marinig ang salita na kasal, naaalala niya kung paano siya pinipilit ng kanyang ina na makilala ang isang lalaki kamakailan lang. Ipinaliwanag ng kanilang boss na balak niyang pagsamahin ang kasal at welcome party ni Yu sa iisang event. Dagdag pa niya, gusto niyang si Yu ang mamahala sa pag-organisa dahil magiging magandang pagkakataon ito para matutunan niya kung paano mag-entertain ng mga bisita. Hiniling din niya kay Azusa na tulungan si Yu sa pagpili ng angkop na restaurant at paghahanap ng regalo para sa magkasintahan. Sumang-ayon si Azusa, ngunit sa loob-loob niya ay nababahala. Bihira siyang makihalubilo sa mga katrabaho at wala siyang ideya kung saan gusto ng mga tao kumain, lalo na kung anong klaseng regalo ang bibilhin. Pagkatapos iwan ng kanilang boss sa kanila ang paghahanda, nagpanggap si Azusa na tiwala sa sarili at sinabi na magsisimula na sila agad sa pagpaplano. Hindi naglaon, napunta sila sa isang luxury goods store. Tumingin si Yu ng mausisa, iniisip kung anong uri ng regalo ang pinakamainam. Ipinaliwanag ni Azusa na ang pagbibigay ng regalo ay mahalagang kasanayan, hindi lang sa opisina, kundi pati na rin sa pakikisalamuha sa lipunan. Habang naglilibot si Yu sa mga display, palihim na inilabas ni Azusa ang kanyang telepono at naghanap kung ano ang magiging angkop na regalo. Ikinaiinis niya ang kanyang kakulangan sa karanasan dahil sa kanyang introverted na ugali, marami na siyang kasal na hindi napuntahan at hindi na niya maalala ang huli niyang nadaluhan. Naalala pa niya na hindi siya inaanyayahan sa mga kamakailang kasal dahil hindi siya nagpapakita ng interes noon. Gayunpaman, determinado siyang tulungan si Yu ng tama, kahit na pareho silang walang ideya. Napansin niya ang isang estante na puno ng mga mug. Isang partikular na set ang pumukaw sa kanyang atensyon, magkasintahang mug na may nakaka-adorable na disenyo ng pusa. Napansin ni Yu ang banayad na kislap sa kanyang mga mata nang kunin niya ito para mas mapag-aralan. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Yu at tinanong kung sa tingin niya ay magandang regalo ang mga mug. Nagulat si Azusa sa biglaang lapit ni Yu, kaya nahulog ang isa sa mga mug at nabasag sa sahig. Agad na humingi ng tawad si Yu sa pagkaistorbo. Ngunit iginiit ni Azusa na hindi ito kasalanan niya. Nang dumating ang sales lady upang tingnan, hindi maiwasan ni Azusa na manghinayang sa kanyang karaniwang pagiging clumsy. Sinubukan niyang ipilit na bayaran ang nabasag na mug, ngunit nagtanong si Yu kung may ibang pares na magagamit dahil gusto niyang bilhin iyon. Nagprotesta si Azusa, sinabing dapat siya ang magbayad, ngunit ipinaliwanag lang ni Yu na gusto niya ang disenyo at kinagamit niya rin ito mismo. Bago pa makapagtalo si Azusa, nasa counter na si Yu at binabayaran ng set. Naramdaman ni Azusa ang pagkatalo at nangako sa sarili na hahanap siya ng perpektong regalo para sa magkasintahan. Habang nag-iikot sa kanyang telepono,
ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan sa pananaliksik, na hinubog sa pamamagitan ng mga tao ng sobrang interes sa mga laro. Matapos ni Yu ang kanyang binili, buong kumpiyansa niyang sinabi na sundan siya ni Yu dahil naisip na niya ang perpektong regalo. Pagkatapos nilang mamili, huminto sila para uminom ng kape. Nagpasalamat si Yu kay Azusa sa magandang ideya ng pagbili ng pares ng tuwalya para sa mag-asawa, sabay sabi na sana'y magustuhan nila kung gaano ito kamalambot. Dagdag pa niya na nagulat siya na iniinom ni Azusa ang kanyang kape nang walang halong gatas o asukal. Nagkumpiyansa si Azusa at ipinaliwanag na kapag may idinagdag sa kape, nadudurog ang orihinal nitong lasa. Namangha si Yu pero inamin na mas gusto niya ang kape na may kaunting asukal. Uminom siya ng isang lagok at matagal na tiningnan ni Azusa ang kanyang tasa. Nagtataka kung bakit kailangan niyang magmukhang pretensyoso. Naalala niya ang kanyang mentor na palaging umiinom ng itim na kape sa kanyang harapan at gusto niyang gayahin iyon upang magmukhang sopistikado. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na ang kape ay para lang manatiling gising, umiinom siya ng lagok ngunit agad na sumigaw dahil sa mapait na lasa. Napansin ni Yu ang kanyang reaksyon at inalok siyang magdagdag ng cream or asukal kung saan mabilis siyang sumagot na dapat dalhin niya ang pareho. Matapos i-adjust ang kanyang inumin, gumaan ang kanyang pakiramdam hanggang sa mapagtanto niyang napahiya siya sa harap ng kanyang junior. Upang makabawi, binago ni Azusa ang usapan, sinabi na dapat nilang ituloy ang susunod na gawain ang magreserba ng venue para sa party. Dahil nakatakda ang selebrasyon bago ang Golden Week, nag-aalala siya na karamihan sa mga lugar ay maaaring puno na. Kinuha nila ang kanilang mga telepono upang maghanap ng magandang mga restaurant. Habang pinag-uusapan ni Yu ang mga posibleng lugar, nahulog ang atensyon ni Azusa sa kanya at tahimik siyang pinagmamasdan. Sa halip na magtuon sa mga suhestyon niya, nagsimulang mag-isip si Azusa kung mahilig ba uminom si Yu at iniisip ang maliliit na bagay na natutunan niya tungkol sa kanya. Napansin ni Yu ang titig niya at sinubukan siyang kunin ang atensyon. Ngunit biglang tinanong ni Azusa kung nag-e-enjoy ba siya sa pag-inom. Inamin ni Yu na hindi siya masyadong mahilig sa alak. Natulala si Azusa sa tuwa, masayang natuklasan na pareho sila ng pananaw. Nakam sa sarili, huminahon siya at sinabi na hindi kailangan pilitin ang sarili dahil mas masarap uminom kapag kasama ang mga taong komportable ka. Nagpasalamat si Yu sa sinabi niya na relieve na hindi niya kailangang magpanggap, ngunit nabanggit niya na narinig niya na kadalasan ay hindi dumadalo si Azusa sa mga drinking party dahil naramdaman ang pag-aalala sa tono niya. Tiniyak ni Azusa na dadalo siya dahil ipinagdiriwang din sa party ang kanyang welcome sa kumpanya. Pinayuhan ni Azusa si Yu na ayos lang tanggihan ang imbitasyon sa pag-inom kung hindi niya gusto. Naramdaman ni Yu ang kapanatagan sa sinabi niya, ngunit biglang inamin na gusto rin niyang uminom kasama siya balang araw. Nagulat si Azusa sa sinabi at agad na napabulalas na wala siyang nakikitang silbi sa pag-inom kasama si Yu. Agad niyang pinagsisihan ang mga salita, pinagsisihan ang sarili sa loob ng ulo dahil napakalamig ang tunog ng sinabi niya, samantalang sinubukan lang ni Yu na maging magiliw. Hindi niya makita kung paano niya ito mababawi, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at sinabi na kailangan nilang magreserba ng restaurant sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, naglakad si Azusa patungong trabaho habang pinapasan pa rin ang guilt sa pagtanggi kay Yu. Pagdating sa kanyang desk, napansin niya ang mug na may pattern ng pusa sa tabi ng kanyang computer. Tinanong niya si Yu tungkol dito at kinakabahang ipinaliwanag nito na kailangan niya talaga ng isang mug lang. Dagdag pa niya, napansin niya kung gaano kahilig si Azusa sa set na iyon, kaya ipinagkaloob niya ang isa bilang tanda ng pasasalamat. Naantig at nahihiya, awkward na sinabi ni Azusa na gagamitin niya ito bilang toothbrush holder. Sa gabing iyon, naganap na ang beer party. Si Azusa ang naatasang magbigay ng opening toast. Pinanatili niyang maikli ang salita, sinasabi sa lahat na dapat nilang sisihin ang kanilang boss dahil siya ang pinapagawa nito at wala siyang anumang sentimental na mensahe na inihanda. Binuong niya ang kanyang baso para batiin ang kanyang kasamahan sa engagement at pinangunahan ang cheer. Habang nakaupo sa tabi ng bagong engaged na kasamahan at ng kanilang boss, pinasalamatan siya sa pagtulong sa pag-set up ng lahat at sa wakas ay pagsali sa isang company event. Nang inalok siya ng kanyang boss ng inumin, magalang siyang tumanggi. Sa halip ay nagbuhos para sa kanya bilang paggalang habang pinupuno ang sarili niyang baso ng tsaa. Tumingin siya kay Yu na nakaupo sa ibang grupo at tahimik na nag-aalala kung kumusta siya. Lumapit si Suven Kuro kay Yu, tinatanong kung kumusta na siya kay Azusa. Tumingin si Yu sa direksyon niya at ngumiti bago sagutin na mahusay silang nagkakasundo.
Inamin ni Kuro na nag-aalala siya dahil karamihan sa mga baguhan ay natatakot sa kanya. Sabi ni Yu na nagpapasalamat siya na nasa ilalim siya ng gabay ni Azusa dahil tinutulungan at itinutuwid siya nito sa tuwing kailangan niya. Natuwa sa sagot, pinat sa likod ni Kuro si Yu at hinikayat siyang mag-relax at i-enjoy ang gabi. Pinanood ni Azusa ang interaksyon mula sa kanyang mesa, may halong pagkabahala ang tingin. Sa huli, tumayo siya at lumapit sa kanila. Nagulat ang parehong lalaki nang bigla siyang lumitaw sa likuran nila, kunin ang inumin ni Yu at ininom ito sa isang lagok. Matatag na sinabi niya na si Yu ay kanyang mentee at hindi siya pwedeng umupo lamang at hayaang inumin ni Yu ang anumang ibinibigay sa kanya nang hindi niya ito nasusubukan muna. Natuwa sa nakikitang pagiging sosyal ni Azusa, natawa si Kuro at nagbuhos ng isa pang inumin para sa kanya. Sa huli naupo si Azusa sa pagitan ni Kuro at Yu, ramdam na ang epekto ng alkohol sa kanya. Nag-alok si Mina Ray ng kaunting pagkain at nang subukan ni Kuro na ibuhos kay Yu ang isa pang inumin, mabilis na bumuhos si Azusa ng isang baso ng tsaa at itinulak iyon sa harap niya. Iginiit na iyon na lang ang dapat niyang inumin. Sinabi ni Kuro na dapat hayaan na lang si Yu na uminom ng kaunti. Nahihiya, nagpaumanhin si Azusa at pumunta sa banyo. Matapos ang ilang sandali, napansin ni Yu na hindi pa siya bumabalik. Sumilip siya sa pinto at nakita si Azusa sa labas. Lumapit si Yu upang alamin ang kalagayan niya at nagkunwaring ayos si Azusa, ngunit sa huli, inamin niya na bahagya siyang nasusuka. Sinabi niya na mauuna na siya pauwi at inalok siya ni Yu na dalhin ang kanyang mga gamit. Pagbalik ni Yu sa silid, ipinahayag ng iba ang kanilang pagkadismaya sa pag-alis ni Azusa, lalo na't ito ang unang beses niyang sumali sa isa sa kanilang party. Iginiit ni Kuro na pwede namang umuwi si Azusa, pero si Yu ay dapat manatili at ipagpatuloy ang pag-inom kasama nila. Sinubukan ni Yu na lumayas upang dalhin ang mga gamit ni Azusa, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang mga kasamahan. Ipinahayag niya na nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kliyente na hindi nasisiyahan sa performance ni Yu at kailangan niyang kausapin ito kaagad. Ngunit nang mapansin niya ang banayad na sulyap ni Azusa, na-realize niyang binibigyan siya nito ng pagkakataong makalabas. Kumilos ng kasabay ng senaryo, humingi siya ng paumanhin sa grupo at mabilis na lumayas upang ayusin ang bagay sa trabaho. Habang nakatayo sa isang bangko, maingat na tinanong ni Azusa kung natatakot ba siya sa kanya bilang mentor. Ipinaliwanag niya na napansin niyang kinakabahan si Yu sa party at nagtataka kung siya ang sanhi. Inamin ni Yu na kinakabahan siya pero dahil ito ang unang office party niya, kaya wala itong kinalaman kay Azusa. Matapos ang sandaling katahimikan, dahan-dahang ngumiti si Azusa at sinabi kay Yu na ang mabagal at malalim na paghinga ay makakatulong tuwing kinakabahan siya. Ngumiti si Yu pabalik at sinabi na hindi niya iniisip na nakakatakot si Azusa. Sa katunayan, mabait ito sa kanya mula simula pa lang. Maingat niyang naaalala ang unang pagkikita nila nang kinakabahan siya habang nire-rehearse ang kanyang interview at aksidenteng napalampas siya ni Azusa. Sinabihan siya ni Azusa na huminga ng malalim at dahan-dahan at tratuhin ang interview bilang pagkakataon na makilala ang kumpanya. Nagpasalamat siya noon at simula noon, naging mausisa siya tungkol kay Azusa. Bigla, tumayo si Azusa mula sa kanyang upuan at nagsimulang maglakad ng mauna. Nagulat si Yu at napabulalas na gusto niyang makipag-inom sa kanya balang araw. Sa kanyang pagkagulat, tinanggap ni Azusa ito sa isang pabirong tono. Inamin na gusto niyang turuan siya ng maraming bagay at matuto rin mula sa kanya. Tumaas ang kalooban ni Yu sa kanyang tugon, ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala nang mapansin niyang nagiging hindi matatag ang mga hakbang ni Azusa. Bago siya makapag-react, muntik nang bumagsak si Azusa, sa wakas ay naramdaman niya ang epekto ng alak. Kinabukasan, sinaway ni Azusa si Yu dahil hindi pa siya naligo. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na matapos niyang samahan si Azusa pauwi, na-miss niya ang huling tren at natutulog sa bahay ng kaibigan, kung saan agad siyang nakatulog. Nadama ni Azusa ang guilt sa kwento niya hanggang sa mapansin ang bahagyang lipstick stain sa kanyang damit. Agad siyang humusga at inisip na nanatili siya sa bahay ng girlfriend. Napansin din ito ni Kuro at itinuro. Bago makapagpaliwanag si Yu, naglakad na si Kuro. Kumbinsido na may girlfriend si Yu, hindi na mapigilan ng kanyang kuryosidad, iginiit ni Azusa na kailangan niyang ipaliwanag ni Yu. Nahihiya, ipinaliwanag ni Yu na ang lipstick stain ay galing mismo kay Azusa noong tinulungan niya itong sumakay sa taxi noong nakaraang gabi. Namula ang mukha ni Azusa. Nahihiya, iginiit niyang hubarin ni Yu ang kanyang damit upang makabili siya ng bago, ngunit mabilis itong umatras dahil sinusubukan niyang hubarin siya sa gitna ng opisina. Bago pa lumala ang sitwasyon, tumawag ang kanilang boss.
tinanong niya kung pwede ba silang pumalit sa kanyang lugar sa isang business trip sa Okinawa sa panahon ng Golden Week. Sa biyahe sa eroplano papuntang Okinawa, pinaalalahanan ni Azusa si Yu na may puno silang iskitsule sa araw na iyon. Ngumiti si Yu nang may kumpiyansa at nangako na gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos, itinutok ni Azusa ang kanyang tingin sa dagat sa ibaba at agad siyang nahumaling sa kumikislap na asul na tubig. Paglapag nila, sinalubong sila ng isang representante ng kumpanya at ipinaalam na magkakasabay silang sasakay sa kotse papunta sa shooting location. Masigla ang biyahe sa kotse, puno ng usapan at kwentuhan ng shooting team. Habang nag-uusap ang iba, ni-review ni Yu ang kanyang mga notes at tahimik siyang pinanood ni Azusa hanggang sa marating nila ang destinasyon. Nagsimula ang photoshoot ng maayos. Sina Shiko, ang modelo, ay madaling nakasabay sa ritmo, kaya ang shoot ay tila walang kahirap-hirap. Si Yu, na in charge sa pagkuha ng behind-the-scenes footage, ay nagtanong kay Azusa kung pwede silang mag-record sa break time. Kinumpirma ni Azusa na may permiso na sila, ngunit pinaalala na sabihan ang sinumang nais niyang kunan. Tinanong ni Yu kung bakit si Azusa mismo ay naka-swimsuit. Akala niya si Nashiko lamang ang magsusuot. May halong pride. Ipinaliwanag ni Azusa na hindi magalang na si Nashiko lamang ang nakadamit ng ganito, kaya nagdesisyon siyang sumali para hindi maging awkward ang sitwasyon. Nag-alinlangan si Yu at nagsabi na hindi naman ito kailangan dahil bahagi ng trabaho ni Nashiko ang swimsuit modeling. Ngunit nang mapansin niyang naihiya si Azusa, agad niyang binawi ang sinabi. Inaamin na hindi niya talaga alam ang tungkol sa etiquette sa swimsuit shoot. Biglang hinampas ng hangin ang sun hat ni Nashiko papunta sa dagat. Agad, sumisid si Azusa at nagawang mabawi ito. Ipinakita niya ang hat ng may kumpiyansa, nakangiti sa lahat sa tagumpay. Pagbalik sa pampang, iniabot niya ang hat sa isang assistant na nagpasalamat at agad namang inalok siya ni Yu ng tuwalya. Tumanggi si Azusa, piniling magpatuyo ng natural at proud na sinabi na talagang magandang ideya ang magsuot ng swimsuit. Sinabi ni Yu na siya rin ay magsusuot ng swimsuit sa susunod na shoot. Nang ma-realize ni Azusa kung gaano siya kasigla kanina, bigla siyang nagkaroon ng self-awareness. Dumating ang isang staff member at pinuri si Azusa sa kanyang figure. Nang abutin niya ang braso ni Azusa, may nag-iba sa pakiramdam ni Yu at may narinig na tunog mula sa kanya na nagpahinto sa sitwasyon. Dahil sa atensyon nila ngayon kay Yu, nangangamba niyang sinabi na si Nashiko ay nasa break at kailangan niyang tingnan ito. Agad na humingi ng tawad ang staff member at lumayo dahil kailangan din niyang bumili. Habang umaalis, magaan na hinaplos ni Azusa ang braso ni Yu bilang pasasalamat sa pagtigil sa lalaki. Magkasama silang pumunta kung saan nagpapahinga si Nashiko, ngunit hindi maalis ni Yu ang pakiramdam ng kaunting pagkabahala. Mabilis silang gumalaw sa iba't ibang lokasyon para sa shoot. Aktibong kinukunan ni Yu ang lahat at tumutulong kung saan siya kailangan. Laging malapit si Azusa, tinitiyak na nakikisama siya ng maayos sa buong team. Sa pagtatapos ng araw, lubos ng pagod si Yu. Habang nagpapahinga siya, tinapik ni Azusa ang malamig na bote ng tubig sa kanyang pisngi at inalok ito sa kanya, nag-aalala na baka ma-dehydrate siya. Malalaking lagok ang iniinom niya habang pinagmamasdan siya ni Azusa nang may pagmamahal, pinupuri ang kanyang pagsisikap. Nang mapagtanto niyang nasabi niya iyon nang walang kahirap-hirap na mula ang kanyang mukha. Upang itago ang hiya, sinabi niya sa kanya na tapusin ang bote at biglang lumakad palayo. Gabing iyon, ipinagdiwang ng team ang matagumpay na unang araw ng photoshoot. Masaya ang lahat na nasa Okinawa, na-enjoy ang trabaho at ang kumpanya. Pinupuri nila si Azusa sa mahusay na pag-organisa ng kanyang schedule kaya maayos ang lahat. Pinapasalamatan din nila si Yu sa pagtulong. Biglang naging buhay ang stage nang magsimulang mag-whistle ang mga performers upang makuha ang atensyon ng lahat. Nagsimula ang tradisyonal na musika at inimbitahan ng mga performers ang lahat na sumayaw. Inutusan ng mga performers ang mga lalaki na gawin ang rock movement habang ang mga babae ay paper. Na-excite ang team at nagpasya silang sumali. Hinihikayat sina Yu at Azusa na sumayaw din. Nabahala si Azusa at sinubukang tumanggi, masyado siyang nahihiya para aminin na hindi siya marunong. Hinikayat siya ni Yu at agad na nagsimulang sumayaw sa ritmo, bagamat mali-mali ang mga hakbang niya at tila nakakatawa. Dahil nahihiya siya na nag-atubili habang ang kanyang junior ay napakatapang, nilamon ni Azusa ang kanyang hiya at sumali. Ngumiti si Yu nang makita siyang sumasayaw sa tabi niya. Hindi naglaon, buong team ay sumasabay sa musika. Kahit si Azusa ay nalampasan ang kanyang unang kaba at nakangiti ng maliwanag kasama ang lahat. Hindi mo maiwasang mapansin kung gaano siya kaganda kapag nakangiti siya sa kanya. Pagkatapos ng gabi, sa hotel, bumagsak si Yu sa kanyang kama, nalilito sa kanyang nararamdaman kay Azusa. Biglang tumunog ang doorbell at nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Azusa na nakatayo roon.
Iniabot ni Azusa sa kanya ang ilang creams, binanggit na sobrang sunburned niya. Tumingin si Yu sa kanyang balat at na-realize na nakalimutan niyang maglagay ng sunscreen. Pinasaway siya ni Azusa, pinaalalahanan na dahil PR ito para sa isang sunscreen brand, kailangan niyang ipakita sa kliyente. Habang umaalis si Yu, magaan na hinaplos ni Azusa ang braso niya bilang pasasalamat sa pagpigil sa lalaki. Nagpatuloy silang dalawa papunta sa lugar kung saan pahinga sina Shiko. Bagaman si Yu ay hindi maalis sa isip ang kakaibang kaba. Mabilis silang gumalaw sa iba't ibang lokasyon para sa shoot. Si Yu ay aktibong nagfi-film sa lahat at tumutulong saan man siya kailangan. Laging malapit si Azusa, tinitiyak na maayos ang pakikitungo ni Yu sa ibang miyembro ng team. Pagsapit ng hapon, si Yu ay lubos ng pagod. Habang nagpapahinga, dinampi ni Azusa ang malamig na bote ng tubig sa kanyang pisngi at inaalok ito, nag-aalala na baka siya ma-dehydrate. Uminom siya ng malalaking lagok ng tubig habang si Azusa ay nagmamasid ng may pag-aaruga. Pinupuri ang kanyang sipag at tiyaga. Nang mapagtanto niyang sinabi niya iyon ng kaswal lamang na mula ang kanyang mukha. Upang itago ang hiya, sinabi niya na tapusin niya ang bote at biglang lumakad palayo. Kinagabihan, nagdiwang ang team ng matagumpay na unang araw ng photoshoot. Masaya ang lahat na nasa Okinawa, nasisiyahan sa trabaho at sa samahan ng isa't isa. Pinupuri nila si Azusa dahil sa mahusay niyang pagpaplano ng schedule, kaya ang lahat ay maayos na umuusad. Pinapasalamatan din nila si Yu sa kanyang tulong. Biglang naging buhay ang entablado ng humuni ang mga performers para kuhain ang atensyon ng lahat. Nagsimula ang tradisyonal na musika at iniimbitahan ng mga performers ang lahat na sumali sa sayaw. Inutusan nila ang mga lalaki na gawin ang rock movement habang ang mga babae ay paper movement. Na-excite ang buong team at sumali rin sa sayaw, hinihikayat sina Yu at Azusa na sumayaw. Nag-alinlangan si Azusa at sinubukang tumanggi. Masyado siyang nahihiya na aminin na hindi siya marunong. Hinihikayat siya ni Yu at agad siyang sumayaw ayon sa ritmo. Kahit na hindi tugma ang kanyang mga hakbang, kaya mukhang katawa-tawa siya. Dahil nag-alinlangan siya habang matapang ang junior niya, nilunok ni Azusa ang kanyang hiya at sumali rin sa sayaw. Ngumiti si Yu nang makita siyang sumasayaw sa kanyang tabi. Hindi nagtagal, lahat ng miyembro ng team ay sumayaw at gumalaw ayon sa musika. Naitagumpay ni Azusa na malampasan ang kanyang kaba at nagyayabang na ngumiti kasama ang lahat. Hindi mo maiwasang mapansin kung gaano siya kagandang tumingin habang nakangiti kay Yu. Pagkatapos ng gabing iyon, bumagsak si Yu sa kama sa hotel, litong-lito sa kanyang nararamdaman kay Azusa. Biglang kumunot ang doorbell at nang buksan niya ito, nakita niya si Azusa nakahinto sa harap. Iniabot ni Azusa ang ilang creams at ipinaliwanag na sobra siyang na-sunburn. Tumingin si Yu sa kanyang balat at napagtanto na nakalimutan niyang mag-sunscreen. Pinagsabihan siya ni Azusa, pinaalalahanan na dahil nag-PR sila para sa isang sunscreen brand, kailangan niyang ipakita sa kliyente na ginagamit niya ito talaga. Nagsimula si Yu sa paggawa ng plano para sa Khaled Cafe, ngunit naabala siya nang mapansin si Azusa na nakatingin sa dagat, ang kanyang mukha ay maliwanag at maganda. Habang naglalakad sila pabalik sa bagong hotel, nakaramdam si Yu ng sigla, masaya na ang kanilang huling araw ay ginugol sa pagbisita sa iba't ibang kafe. Napagtanto niya kung gaano iba ang pakiramdam sa mga kafe sa Okinawa kumpara sa mga nasa Tokyo. Samantala, nagmumuni-muni si Azusa tungkol sa pagiging seryoso ni Yu sa kanyang trabaho. Kahit mahaba ang oras ng trabaho, hindi siya nagreklamo at ginamit pa niya ang kanyang libreng oras upang magpatuloy sa trabaho. Umaasa si Azusa na kahit mostly para sa trabaho ang trip, nag-enjoy pa rin si Yu. Napansin ni Yu na nagiging tahimik si Azusa at tinanong siya, kaya mabilis siyang nagpasalamat sa mga behind-the-scenes footage na kakailanganin nila. Pagdating sa hotel, nalaman nila ang hindi inaasahang balita. Ipinaalam ng staff na isang kwarto lamang ang nare-reserve para sa kanila. Sinubukan nilang linawin ito sa staff, ngunit iginiit ng staff na ganito talaga ang reservation. Hindi alam ni Azusa na si Minori, na humawak ng booking, ay nagkamaling nag-reserve ng single room na may 2 kama, iniisip na pareho lang ito. Tiningnan ni Azusa kung pwede pa silang mag-book ng karagdagang kwarto, ngunit fully booked na lahat para sa Golden Week. Walang ibang pagpipilian, kaya napagpasyahan niyang tanggapin na lang ang kwarto at ayusin ang angkop na pagkakaayos pagkapasok nila. Pagkatapos, naligo si Azusa at nagmuni-muni tungkol sa kanilang sitwasyon. Kahit na may twin beds ang kwarto, naiisipang matulog sa parehong espasyo ay nakakanerbiyos para sa kanya. Sandaling naisip niyang mag-book ng ibang hotel, ngunit napagtanto niyang malabo nang makahanap ng available na kwarto sa ganitong oras ng holiday. Huminga siya ng malalim, iniisip kung paano lagi siyang naaakit sa ganitong malas na sitwasyon. Sa isa pang work trip, minsang kinailangang mag-share ng kwarto kay Kenzaki, ang kanyang mentor. Bagaman nervous din siya noon,
Pinagaan ni Kenzaki ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-order ng cake at siningil ito sa kumpanya bilang kompensasyon sa booking mistake. Nais malaman ni Azusa kung ano ang maaari niyang gawin para kay Yu upang maging komportable, kaya lumabas siya ng banyo at bumalik sa kwarto. Napansin niyang wala si Yu sa living room. Sa halip, nag-aayos siya ng kanyang mga gamit. Ipinaalam ni Yu kay Azusa na gugugulin niya ang gabi sa malapit na Manga Cafe upang siya ay magkaroon ng kwarto para sa sarili. Habang papalabas na si Yu, pinigil siya ni Azusa. Iginiit na ganitong mga bagay ay nangyayari at okay lang sa kanya na mag-share ng kwarto kay Yu. Dagdag pa niya na may nangyari ring ganito sa kanya noon. Nag-atubili si Yu, hindi pa rin komportable sa ideya. Ipinaliwanag ni Azusa na minsang kinailangang mag-share ng kwarto sa kanyang mentor, isang taong labis niyang hinahangaan, at naging maayos naman ang lahat. Inaamin niya na nag-enjoy sila noon, ngunit gayunpaman, iginiit niyo na baka mas mabuti kung umalis na lang siya. Nakahawak na sa doorknob, biglang lumitaw si Azusa sa kanyang tabi, hawak ang kanyang telepono na may nakabukas na racing game at hinamon siyang makipag-rematch. Tumingin si Yu sa kanya nang sandaling nagulat bago siya tinukso ni Azusa dahil natatakot siyang matalo. Natawa si Yu at nagpa siya na manatili at tinanggap ang hamon. Pinaalala kay Azusa na wala siyang napanalunang round noong huli silang naglaro. Hindi nagtagal, nagkalat ang mga merienda sa sala habang patuloy silang naglalaro ng round pagkatapos ng round. Nahihirapan si Azusa sa mobile controls gaya ng dati, sinisisi si Yu sa pandaraya tuwing bumibilis ang kotse nito papunta sa finish line. Napansin ni Yu na hindi ginagamit ni Azusa ang turbo boost at ipinakita niya kung paano ito gamitin. Sa halip na magalit, nagpasalamat si Azusa, nakangiti at idineklara na tiyak na matatalo niya siya ngayon. Ang kanyang sigla ay nagpapapula sa pisngi ni Yu na inisip ni Azusa na isa na namang sunburn. Tinukso niya si Yu dahil nakalimutan na naman ang sunscreen at mabilis na umalis si Yu upang bumili ng dagdag na inumin. Sa vending machine, huminga ng malalim si Yu, sinusubukang unawain ang kanyang nararamdaman. Ang pag-iisip na nakabahagi si Azusa ng kwarto kasama ang kanyang mentor ay nagdulot ng kakaibang kirot sa dibdib niya. Na-realize niya na naiinggit siya dahil may hinahangaan si Azusa. Pagbalik niya, natagpuan niyang mahimbing na natutulog si Azusa sa kama, mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Ngumiti siya ng banayad at nag-isip na matulog, ngunit biglang gumalaw si Azusa at nagreklamo na masyado siyang natagalan. Iginiit niya na hindi siya matutulog hanggat hindi niya siya natatalo. Ngumiti si Yu at pumayag, naglaro kasama siya buong gabi. Kinabukasan, halos mahuli nila ang kanilang flight pa uwi, nagmamadaling pumasok sa airport na may dalang bag. Kahit na halos hindi natulog, pakiramdam ni Yu ay presko. Nagbigay sa kanya ng maraming ideya ang biyahe para sa kanilang call-out cafe. At higit pa rito, tunay niyang na-enjoy ang oras. Inamin ni Azusa na nag-enjoy din siya, nakangiti habang sabay silang tumatakbo. Habang pinapanood siyang nakangiti sa tabi niya, naramdaman muli ni Yu ang init sa pisngi nang paalalahanan siya ni Azusa na puno ng schedule ang ilang araw ang lumipas. Inanunsyo sa ulat ng panahon na magkakaroon ng malakas na ulan at bagyo sa lungsod. Kaya ipinayo sa lahat na manatili na lang sa bahay. Gayunman, kahit narinig iyon, alam ni Azusa na kailangan pa rin niyang pumasok sa opisina dahil sa ilang mahahalagang gawain at bigla niyang naalala si Yu. Bilang kanyang mentor, sinabi niya sa sarili na hindi siya pwedeng magpabaya at kailangang siguraduhin niyang makakauwi si Yu ng maaga ngayong araw. Habang naglalakad, napatigil siya sandali sa paggunita ng kanilang biyahe ni Yu, ngunit agad din niyang itinaboy ang alaala at nagpatuloy. Naghanda siya para sa ulan, nagsuot ng waterproof boots at nagdala ng tuwalya. Ngunit nang makalabas na siya ng bahay, nakalimutan naman niyang dalhin ang payong. Pagdating niya sa opisina, nagulat siya nang makita si Yu na nandoon din at napagtanto niyang silang dalawa lang ang naroon. Hinimok niya si Yu na tapusin agad ang trabaho upang makauwi silang maaga, kaya nagsimula silang magtrabaho ng sabay. Medyo kinakabahan si Azusa dahil silang dalawa lang ang magkasama, hindi gaya ng dati na maraming tao sa paligid. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na ayos lang iyon. Tutal, minsan na rin silang nagkasama sa iisang kwarto. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip pa rin niyang sana ay naiwasan iyon. Habang patuloy ang ulan, lalong lumakas ito at kailangan nilang pumunta sa isang meeting. Bagaman handa si Azusa sa ulan dahil sa kanyang boots, si Yu ay hindi. Kaya pinagalitan niya ito at sinabihang maghanda ng mas maayos sa susunod. Ngunit pagdating nila sa lobby, naalala ni Azusa na naiwan niya ang payong sa bahay at napagtanto kung gaano siya kakatawa matapos niyang sermunan si Yu tungkol sa pagiging handa. Siya mismo ay nakalimot. Doon iniabot ni Yu ang isang payong sa kanya.
Tinangka ni Azusa na tumanggi, ngunit naglabas si Yu ng isa pang mas maliit na payong. Sabay-sabing palagi siyang nagdadala ng dalawa. Lalo tuloy nahiya si Azusa, pakiramdam niya ay lalo siyang naging tanga. Sa labas, habang bumubuhos ang malakas na ulan, pinilit nilang lumakad sa gitna ng hangin at tubig. Habang si Azusa ay tuyo sa ilalim ng malaking payong, si Yu naman ay hirap na hirap sa mas maliit niyang dala. Nang makita ito, itinakip ni Azusa ang kanyang payong sa kanya at iginiit na gamitin ni Yu ang mas malaking payong, ngunit tumanggi ang lalaki at naglakad na lang sa ilalim ng maliit na payong, basang-basa sa ulan. Hindi na nakatiis si Azusa. Pinilit niya si Yu na gamitin ito, sinabing hindi siya pwedeng pumasok sa meeting na basang-basa. Ngunit imbes na kunin ng mag-isa, hinawakan ni Yu ang payong upang pagsaluhan nilang dalawa. Namula si Azusa nang magdikit ang kanilang mga kamay at magkasabay silang naglakad papunta sa meeting sa ilalim ng iisang payong. Sa ilalim ng payong, ramdam ni Azusa ang init ng katawan ni Yu na bahagyang dumidikit sa kanya. At doon lang niya napansin kung gaano pala ito katangkad. Pagdating nila sa pulong, ipinakita nila sa mga kliyente ang iba't ibang produkto ng kumpanya. Si Yu ang nanguna sa presentasyon at habang pinagmamasdan siya, labis na humanga si Azusa sa kanyang galing. Ngunit kasabay ng paghanga, naramdaman din niya ang inis sa sarili. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang senyorang walang silbi sa tabi ni Yu, kaya ipinangako niya sa sarili na pauuwiin niya ito ng maaga. Pagbalik nila sa opisina, pinunasan ni Azusa si Yu gamit ang tuwalya niya. Habang nag-e-enjoy si Yu sa pag-aalaga niya, naalala ni Azusa ang pusa nila sa bahay. Parehong cute at parang gusto niyang asikasuhin. Pagkatapos, isinasabit ni Yu ang kanyang jacket sa upuan, ngunit napansin ni Azusa na mali ang pagkakahang nito. Kinuha niya ito para ayusin at nang makita kung gaano kalaki ang sukat, napangiti siya at naglaro-laro. Isinusuot pa ito sa sarili. Sakto namang bumalik si Yu dala ang kape at nadatnan siyang suot ang kanyang jacket. Namula si Azusa sa hiya at napasigaw ng kaunti, ngunit bago pa siya makapagtago, biglang kumidlat at dumagundong ang kulog. Dahilan para mapaatras siya palayo sa bintana. Napansin ni Yu kung gaano siya natakot, kaya inalok niya itong maglaro ng word game para maibsan ang kaba. Sa kalaunan, natawa rin si Azusa at unti-unting humupa ang bagyo. Nang magdilim na, sinabi ni Azusa kay Yu na umuwi na siya ng maaga. Tinanong ni Yu kung siya'y mananatili pa at ipinaliwanag ni Azusa na magtatrabaho siya mula sa bahay kinabukasan kaya gusto niyang tapusin ang ilan pang gawain. Tinanong ni Yu kung maaari siyang tumulong at dahil doon, nagliwanag ang mga mata ni Azusa. Pinakiusapan niya si Yu na kunin ang isang dokumento sa Departamento ng Benta habang siya naman ay dadalo sa isang online meeting. Habang papalayo, napaisip siya kung gaano kabait talaga si Yu. Sa Departamento ng Benta, nakasalubong ni Yu ang isang pamilyar na mukha at agad silang nagbatian ng masigla. Nang mapansin ng lalaki na libre si Yu, humingi siya ng tulong basta't wala raw itong ibang ginagawa. Pumayag si Yu nang walang pag-aalinlangan. Samantala, matapos ang meeting ni Azusa, tuwang-tuwa siya sa paniniwalang naipauwi na niya si Yu ng maaga. Ngunit sa kanyang gulat, paglingon niya, naroon pa rin ito sa opisina. Ipinaliwanag ni Yu na tinulungan lang niya ang isang kaibigan, ang parehong taong tumulong sa kanya noon habang naghahanap pa siya ng trabaho. Galit na galit si Azusa. Mabilis siyang naglakad papunta sa Departamento ng Benta at nang makita niya ang lalaki, sinabon niya ito ng husto, sinabihang huwag ipasa sa kanyang alaga ang sariling trabaho. Sinabi ng lalaki kay Azusa na hiniling lang daw niya ang tulong ni Yu kung libre ito. Ngunit hindi naniwala si Azusa sa palusot na iyon. Mariin niyang sinabi na bilang mga nakatatanda sa trabaho, alam nilang pareho na halos walang junior ang tumatanggi sa utos ng senior at malinaw na inabuso ng lalaki ang kabaitan ni Yu. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata at mariing sinabi, huwag mong ipapasa kay Yu ang trabaho mo, lalo na kung magpapagawa ka pa ng overtime sa kanya. Pag-alis ni Azusa, napayuko ang lalaki at humingi ng tawad kay Yu. Ngumiti naman si Yu at tahimik na nagpasalamat kay Azusa sa pagtatanggol sa kanya. Sinabi ni Azusa na dapat matuto siyang tumanggi kapag ayaw niya at tumango si Yu bilang tanda ng pag-unawa. Makalipas ang ilang oras, nang pauwi na sila, lumakas bigla ang bagyo. Halos tangayin na si Azusa ng hangin habang pilit niyang hinahawakan ang kanyang payong. Napansin iyon ni Yu, kaya lumapit siya at inalok si Azusa na mag-share na lang sila ng payong. Bilang junior mo, tungkulin kong tulungan ka, pero bilang lalaki, kaya kong labanan ang hangin para protektahan ka, sabi ni Yu habang hinahawakan ng mahigpit ang payong. Namula si Azusa ngunit tinanggap ang alok at sabay silang naglakad sa gitna ng malakas na ulan at hangin. Habang tinatabunan siya ni Yu, naramdaman niya kung gaano ito kalakas
at kung gaano kaseryoso ang kilos nito para sa kanya. Napapula siya sa hiya at tuwa. Ngunit nang humampas muli ang malakas na hangin, napasubsob si Yu palapit sa kanya. Sinabihan niya itong lumayo ng kaunti para hindi mabasa, ngunit ngumiti lang si Yu at mahinahong sabi, "Mas mabuti kung ikaw na lang ang lumapit sa akin." Lalong namula si Azusa. At nang lumakas palalo ang hangin, wala na siyang nagawa kundi lumapit ng todo. Halos magdikit ang kanilang mga balikat habang naglalakad laban sa unos. Sa tren pa uwi, katahimikan lang ang namagitan sa kanila, pareho silang naiilang, ngunit may ngiti sa labi habang nagpasalamat sa isa't isa sa maghapong trabaho. Pagbaba ni Azusa, iniabot ni Yu sa kanya ang payong. "Ito, gamitin mo pa uwi," sabi niya. Ngumiti si Azusa at, bilang kapalit, iniabot ang tuwalyang ginamit niya kanina. "Para matuyo mo ang sarili mo pagdating mo," anya. Pag-uwi ni Azusa, inilapag niya ang payong ni Yu sa tabi ng kanya. Saglit siyang natigilan, dun niya naramdaman na may kakaibang tibok na sa puso niya para kay Yu. Samantala, si Yu naman ay nakaupo sa kanyang kwarto, hawak ang tuwalyang bigay ni Azusa, at tulad din niya, hindi maiwasang mapangiti habang iniisip siya.